sabi ko na ayusin natin kung may problema ka sa akin, sa amin, ayusin natin. Sabi niya hindi. Kalaban na daw ako at mag-full time na daw siya at ayaw na niyang mag-aral. March 10, lumayas po siya. Nag-iwan po siya ng sulat. Yung sulat po na iniwan niya sa akin. Parang masama-sama ko na tinurog po niya yung puso ko. To the point po na sinukat ko din yung pagkananay ko. Halos mag-commit po ako ng suicide. Kasi iniisip ko wala akong kwentang ina. May 15, may nakita po akong post sa Enlightened Pinoy na andun po siya, nasa harapan, may hawak na placard. Naawa ko sa kanya kasi nakachinelas lang siya, tapos ang dugit-dugit niyang tingin. Pag kinakausap po namin siya, lagi po siyang nagdadabog. Ibang-iba na po yung ugali niya kasi po dati. And then nung pagising ko po nung SONA po, June 22, sinabihan na po siya ng ama niya Sunday night na, huwag ka nang umating dyan sa mga sa ganyan kasi napapansin namin nag-iiba na ugali mo. Dapat, kung may aatin ng kaganyan, pengi kami ng katibayan kung saan kayo pumunta or ano yung mga pinag-aaralan nyo. Walang pinapakita yung organization nyo na yan, hindi kita papayagan. Yun po ang sabi ko. Pagising ko po ng 22, SONA po yun, madaling araw po yun, cancel po ang pasok sa Quezon City. Pagtingin ko pa sa higaan niya, wala na po siya. Nandoon po ako sa SONA. Nandoon po ako, kitang-kita ko po kung ano po yung ginagawa po yung nandoon yung mga nagrarally. Sabi ko, hindi ito eh. Hanggang sa nakita ko po sa gilid yung anak ko, andito po sa may gilid, malapit po sa UNTV na van. Andiyan po yung mga kasama niya, mga nakakulay red na mga anak bayan. Bigla ko pong hinila yung anak ko. Yung anak ko po, nagpupumiglas pa po siya eh. Tahimik po siya. Ang hirap po namin siyang convince na sumama po sa amin. Ang dami po namin masasakit na mga salita na mga pagmumura na ibinigay niya po sa amin. Ito po yung katibayan na nandun po ako sa SONA. Nakuha po namin siya. Nakuha ko po siya. Ayaw niya po sa amin sumama. Ito po. Ito po yung papa niya. Pinangangaralan po namin siya. Tapos ito naman po, yung mga kasama niya po. Ayan po. Hindi ko po pinaharap na maging ganito yung anak ko. Kasi nag-iisa ko lang niya. October 22 ng gabi, naligo siya ng maaga. Tapos, parang iba po yung kilos niya. Kasi alam ko po, hindi yan naliligo ng maaga. Kasi magdamag po yung gising eh. Hawak lang po niya yung cellphone, hawak niya yung laptop. Hindi ko alam kung anong pinagagawa niya, anong mga tinatype niya. So, pagdating ng 4:45, nagising po ako. Una ko pa talagang tiningnan siya. So, pagising ko, tiningnan ko yung kwarto niya. So, wala na po siya. Ginising ko yung mga kapatid niya. Yung pangalawa ko, ginising ko, sabi ko, asaan si ate mo? Sabi niya, hindi ko alam, mama. So, ginising ko yung pangatlo ko,